Inumpisa na po sa linggo ang evacuation sa mga Pinoy na nakatira sa danger zone malapit sa Fukushima Nuclear Plant. 55 sa kanila ang nagpalista na para makauwi ng Pilipinas. Pero habang nag-aantay sila ng biyahe, kabado sila sa kanilang kaligtasan. Marlene Alcaide, ikwento mo. Sa paglala ng sitwasyon sa paligid ng Daiichi Nuclear Power Plant, nangangamba ngayon ang mga Pinoy na nakabase malapit sa lugar. Tulad na lang ni Mary Jane Sumura, nakatira siya sa Iwaki na 40 kilometers lang ang layo mula sa planta. Hinihintay pa rin daw niyang mailigas sila ng gobyerno natin. Kapag nandito ka, bawal magbukas ang bintana kasi sa radiation. Tapos kapag lalabas ka, kailangan nakagwante, saka sombrero, nakamas. Dahil dito radiation nga, delikado nga. Sabayan pa ng malalakas na lindol, mas lalo nakakatakot. At saka yung ulan. Ang pinag-aalala pa ni Mary Jane, ang posibleng epekto ng radiation sa dalawa niyang anak. Kaya naman kahit nag-aaral sa Japan ang mga bata, patitigilin daw muna niya ang mga ito at isasama pag-uwi dito sa bansa. Wala na kami magagawa, patitigilin na lang namin yung anak namin para makauwi na kami, makapunta kami sa Pinas para at least safe na kami. Kasi kung dito, hindi namin alam kung kailan puputok yung nuclear. Ganito rin ang sitwasyon ng kapitbahay ni Mary Jane na si Irene. Ang problema, ayaw niyang iwanan sa Japan ang kanyang asawang Hapon. Nauna nang sinabi ng DFA na ang mga Pilipino lang ang libre sa repatriation. Sana po bigyan po kami ng tulong, pati po yung mga asawa po namin, sana po isama. Libreng ticket po kasi kung kami lang din pong umuwi, kawawa naman po sila. Iiwan po namin. Kahapon itinaas na sa Alert Level 7 ang nuclear crisis sa Daiichi Power Plant. Ibig sabihin, tumaas pa ang radiation level sa lugar at delikado na sa kalusugan ng tao. Dahil dito, ipinatupad ng DFA ang forced evacuation sa mga Pilipinong nasa loob ng 50-kilometer danger zone. Voluntary repatriation naman sa mga nakatira sa 51-kilometer hanggang 100-kilometer radius sa planta. Isa ang pamilya ni Edith Watanabe sa may 2,000 Pilipinong nakatira pa rin sa loob ng 100-kilometer radius. Pero sabi ni Edith, wala silang balak bumalik sa Pilipinas. Kasi ayaw din ng mga ibang anak ko na umuwi. Dahil? Dahil anong buhay din nila sa Philippines, nasanay sila dito. May work. Ngayon kasi normal naman ang situation. Sa linggo na sisimula ng evacuation sa mga Pilipino roon. Nagkomisyon na raw ang DFA ng mga chartered plane na mag-uuwi sa kanila sa bansa. Kasabay nito, muling tiniyak ng Philippine Nuclear Research Institute na walang direktang epekto sa Pilipinas ang radiation sa Japan. Wala namang dapat ikatakot kasi wala namang bagong nangyari. Nung in-upgrade from level 5 to level 7, it did not mean that there was a new incident na may binuga na naman na huge amount of radiation na kailangan na Marlene Alcaide, News 5. Ngayon ang huling lamay para sa binitay na Pinoy sa China na si Sally Ordinario. Kasabay niyan, naghahanda na ang pamilya sa isang tradisyonal na ritual bago ang libing bukas. Mula sa Isabela may report si Catherine Imson. Catherine. Cheryl, isa-isa nang inaayos ng mga naulilang pamilya ni Sally Ordinario Villanueva ang mga kakailanganin nila para sa ritual na kanilang gagawin bago ang libing ni Sally bukas ng umaga. Bilang bahagi ng kanilang tradisyon, nakahanda na ang babae at lalaking manok na kakatayin paglabas ng labi ni Sally sa kanilang bahay. Ang paniniwala kasi sa Isabela, mapupunta sa langit ang kaluluwa ng yumao kapag nagkatay ng manok. 3 klase rin ng kakanin ang kanilang lulutuin para ialay sa poon. Nakahanda na rin ang mga pabaon kay Sally. Kasama na rito ang paborito ng chicharon na bigong maiabot ng pamilya bago siya bitayin dahil ipinagbawal ito ng mga opisyal sa kulungan. Bukas naman maghuhugas ng buhok sa ilog ang mga ordinaryo. Pangtaboy daw ito ng malas. Bilang pasasalamat naman sa mga nakiramay, 2 baboy ang kinatay kaninang umaga. Ito raw ang ipapakain sa mga makikilibing bukas. Alas 8 ng umaga, ihahatid sa huling hantungan si Sally. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ng pamilya ordinaryo ang sinapit ng kanilang anak. At narito nga ang naging pahayag ni Nanay Edith. Sakit sa akin to. Hindi ko matanggap na yung anak ko mawala sa akin. Cheryl, inaasahan na mamayang gabi dadagsa pa ang mga taong nais makiramay sa huling gabi ng Burol ni Sally dito sa tahanan ng kanyang biyanan sa Barangay Tupac Jones, Isabela. Cheryl. Maraming salamat, Catherine Imson.
Samantala sa ibang balita, tinuturing na elite force ang Special Weapons and Armed Tactics o SWAT team ng pulisya. Buhay kasi ang kapalit kapag sila'y nagkamali. Pero sa isang karera na kadalasan mga barako ang nangunguna, 2 babae ang nagpakitang gilas. Kilalanin sila sa kwento ni Franz Noguera. Animoy hostage situation ang eksena. Ang SWAT, pinalibutan at pinasok ang kuta ng mga hostage taker. Maya-maya pa, nailigtas na ang mga biktima. At kapansing-pansing 2 sa mga responding police, babae. Sila sina PO1 Dolores Tobe at PO1 Wilma Hermojeno. Ang tanging mga babae sa halos 100 pulis na gumraduate sa Special Weapons and Armed Tactics o SWAT course ngayong taon. Tubong Mountain Province si PO1 Tobe. Pangarap niya na talagang maging pulis. Kasi nang una-una pa lang, pulis na yung kabataan ko pulis na yung gusto kong kunin. Tapos, mahilig din ako sa mga baril. Pero ngayon natupad na. Pero si PO1 Hermojeno, hindi pagpupulis kundi accountancy ang tinapos. Napilitan daw siyang magpulis para sa 2 anak. Inisip ko na lang para sa kanila din to Tapos fulfillment din sa sarili ko. Aminado ang 2 babaeng SWAT member. May pagkakataon raw na napapaiyak sila sa hirap ng pagsasanay na umabot ng 8 linggo. Pero ang nagpapalakas raw ng kanilang loob ay ang pagbangon sa pangalan ng SWAT. Lalo't isa ang unit na ito sa mga sinasabing pumalpak sa Quirino Grandstand hostage-taking noong August 2010. Hindi nila alam kung ano yung trabaho namin kaya nanghuhusga sila ng gano'n. Siguro kung malaman nila, masasabi nila, tama pala itong ginawa namin. Meron lang pagkakamali, konti lang. At nakialam pa yung iba, kaya nagkaganon, nagkabulilyaso yung nangyari doon sa Manila. Pero si PO1 Tobe, aminadong kailangan pa nilang maghasa. Lalo na't ibang klaseng krisis ang pagresponde sa hostage situation. More practice pa siguro. Practice lang. Kailangan lang talaga ng practice para hindi mawala sa'yo yung mga natutunan mo. Siniguro naman ng PNP, kumpleto sa training at gamit ang mga bagong miyembro ng SWAT. Maybe a bitter lesson, but it's still a lesson that the Philippine National Police, we have to be very, very candid on that. That we have to really to learn perfectly. From, kaya na sabi ko kanina, may mga kakulangan tayong dapat punuan, may mga pagkakamali na dapat itama. Tuloy-tuloy rin ang training na ginagawa ng PNP. Lalo't higit sa 135,000 na mga pulis pa ang nakalinyang magsanay. Franz Noguera, News 5. Usapang NBA naman tayo. Nako, LA Lakers fans, natigil din ang Los Angeles Lakers sa kanilang 5-game losing streak ilang araw bago magsimula po ang playoffs. Tinalo kasi ng LA Lakers ang San Antonio Spurs sa score na 102-93. Humataw po si Kobe Bryant ng 27 points pero bad news naman na injure ang kanilang 7-foot center na si Andrew Bynum. Kinakabahan tuloy ang 2-time defending champions lalo't magsisimula ng playoffs na maaaring wala silang sentro. Posible nilang makatagisan sa first round ng Portland Trail Blazers habang unang kalaban ng top team na San Antonio Spurs ang Memphis Grizzlies. Sa Eastern Conference Finals naman, maghaharap ang Chicago Bulls at Indiana Pacers. Ang Miami Heat at Philadelphia 76ers at makakalaban naman ng Boston Celtics ang improved New York Knicks. 10 maswerteng bata ang napili bilang Junior NBA All-Stars na makikipaglabanan sa koponan ng ibang bansa. At ang nagte-training sa kanila, walang iba kundi ang Iron Man ng NBA na si AC Green. Ikwento mga Chikirowa Puno. Balik Pinas ang NBA Hall of Famer at dating LA Lakers forward na si AC Green. Narito siya sa Pilipinas para magsilbing coach at mentor sa taunang Junior NBA National Training Camp. Mula sa 5,000 nag-tryout mula Maynila, Cebu, Bacolod at Laguna, 50 bata lamang ang nakapasok sa prestigyosong basketball clinic. Pagkatapos ng 3 araw na mala-boot camp na paghahanda at pag-iensayo, 10 bata ang pipiliing Junior NBA All-Stars at mabibigyan ng karangalan, makapanood ng live NBA game at makapaglaro laban sa isa pang NBA Junior All-Star team mula sa ibang bansa. Nasa edad 10 hanggang 14 ang mga batang kalahok sa training camp. Agree si Green sa layunin ng Junior NBA program na hasain ng maaga ang mga batang may angking talento sa larong napupusuan nila. Like seeing people 10 to 14 compete against each other in that same age bracket, and it just gives them more confidence to keep trying to improve. Right side pass to AC, underneath score. Karangalan
para sa mga bata ang makilala si Green na minsang binansagang Iron Man ng NBA. Hanggang magretiro kasi ang three-time champ noong 1999, 1,192 consecutive games ang nilaro at di minsan ay hindi umabsent o na-injure. Kahanga-hanga rin si Green dahil bukod tangi ang kanyang magandang asal. Di gaya ng ibang NBA superstar na mahilig sa bisyo at pambababae, pinilit ni Green na maging matuwid kahit sa kasagsagan ng kanyang kasikatan. Advokasya ni Green ang sexual abstinence before marriage, bagay na pinagtuhanan niya sa sarili niyang buhay. Anya, sa loob man o sa labas ng court, malayo ang mararating ng isang taong may disiplina at self-control. Isa lang ito sa mga leksyong iniwan ni Iron Man sa mga batang atleta. Playing the game is one thing, but how you play it is even more important. So we teach a lot of life lessons that will help you become a better person also. Natutunan din ng mga bata na ang pagiging tunay na star athlete ay hindi lang base sa kanilang kakayahan sa court. Star values, yung sportsmanship, teamwork, attitude, and respect. So, second na po yung basketball. Chiki Roa Puno, News 5. Hindi lang mga opisyal natin dito ang sumasama ang pakiramdam habang nakasalang sa investigasyon. Ang napatalsik na Pangulo ng Egypt, inatake raw sa puso ng questioning ng mga prosecutor. Sa Hong Kong, makapigil hiningang 3D porn movie, pinilahan. Yan at iba pa sa aksyon abroad, ni Naomi Dairi. Pumalo na sa 116 ang natagpo ang bangkay sa Tamaulipas sa Mexico dahil sa umano'y pagpatay na bunsod ng drug trafficking. Ang drug syndicate ng Zetas ang itinuturo na posibleng salarin sa malawakang pagpatay. Una nakatagpo ng 72 bangkay sa mga hukay noong Agosto na nakaraang taon. May 17 suspect ng hawak ang mga otoridad sa ngayon. Itinakbo sa ospital ang dating Pangulo ng Egypt na si Hosni Mubarak matapos atakihin sa puso. Sumama ang pakiramdam ng 82 years old na si Mubarak habang nasa hearing kung saan kino-question siya tungkol sa pagkamal sa pondo ng bayan. Kasama rin ang kanyang 2 anak sa mga ipinatawag ng public prosecutor para sa investigasyon. Nasa intensive care unit ngayon ang napatalsik na presidente. Pumatok sa takilya ang kakaibang palabas na ito sa Hong Kong. Hindi lang kasi ordinaryong pelikula ito, kundi isang porn movie at nasa 3D pa. Ito ang kauna-unahang 3D na erotic film sa bansa. At syempre, umakit ito ng maraming manonood. Para sa mga konserbatibo, huwag munang magtaas ng kilay dahil may comedy rin ang pelikula. At ayon din sa ibang nanood, hindi ito puro hubaran lang dahil puno ng sining at magandang mensahe ang palabas. Naomi Dairi, News 5. Summer na mga kapatid, itineklara na ng Pag-asa ang opisyal na pagpasok ng panahon ng tag-init. Dahil nga sa patuloy na pagtaas ang temperatura sa malaking bahagi ng bansa, na ngayon ay umaabot na sa 33 degrees Celsius. Wala na rin cold front na tumatama at nagbago na rin ang direksyon ng hangin na ngayon mula silangang at timog silangan na. Gitna na ng linggo ngayon mga kapatid, kaya perfect day na ito para planuhin ang inyong summer getaway sa darating na weekend. Kung nature tripping ang hilig nyo, go north na dahil magiging singganda ng mga tanawin sa Batanes, Ilocos Norte at Baguio ang panahon. Okay ding mag-road trip sa Tagaytay, Tayabas o kaya sa Bicol. Maganda na ang panahon at maaliwalas pa ang magiging klima. Kung gusto nyo naman mag-swimming at sunbathing, itry na ang beach sa Visayas at sa Mindanao. Pero yun nga lang, asahan na madalas sa pag-ulan sa gabi dahil apektado pa rin ang easterly wave ang parehong rehiyon. Hindi naman ibig sabihin ito, sa Luzon lang ang summer mga kapatid. Paliwanag ng Pag-asa, wet summer daw talaga ang mararanasan natin ngayon. Kaya huwag madismaya kung bigla ang ulanin ang ating mga bakasyon. At yan ang lagay ng panahon sa oras na ito. Susunod sa aksyon, Ninoy Aquino International Airport na kasama sa listahan ng worst airports. Mga magulang na hindi papaaralin na ang kanilang mga anak ipakukulong sa QC base sa ipinapasang resolusyon. Sa expose at aksyon, mga namemeke ng driver's license huli sa entrapment operation. Di ba tuwing lasing niyang pinapamukha niya sa akin na hindi niya ako tunay na anak? Lumaking sa